pinakaulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. City Administrator Larry S. Amante bumisita sa orientation ng SPES or Special Program for the Employment of Students. Top 20 finalists para sa LGU Idol Season 3 napili na. Mga opisyalis ng YesO nag-courtesy call kay City Administrator Larry S. Amante. San Pableños champion sa UGB Mixed Martial Arts Competition. Designated parking area sa City Hall premises, mahigpit na ipapatupad. Sangguniang Panglungsod nagsagawa ng 56th regular session noong Agosto 7. Iba pang programang pang-turismo tinalakay sa third quarter meeting ng CHAC-C. Magsasaka ng lungsod ng San Pablo na bigyan ng kaalaman ukol sa technology on coconut production and management. Tricycle franchise at parking tinalakay sa committee hearing. At narito ang mga detalye. City Administrator Larry S. Amante bumisita sa orientation ng SPES. Binisita ni City Administrator Larry S. Amante noong August 8 ang orientation para sa Special Program for Employment of Students or SPES na ginanap sa SPC Multipurpose Convention Center kung saan 250 senior high at college students ang naging beneficiaries ng nasabing programa. Ang orientation ay pinangunahan ng Office of the Social Welfare and Development at Public Employment Services sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante. Cedric Carandang, nagbabalita. Top 20 finalists para sa LGU Idol Season 3 napili na. Napili na ang top 20 sa isinagawang grand elimination ng LGU Idol Season 3 noong Biyernes, August 4 na ginanap sa Pamana Hall. Ang LGU Idol na isang aktibidad ng Civil Service Month celebration ngayong buwan ng Setyembre ay sa pagtataguyod ng City Information Office, City Human Resource Management Office at Seven Lakes Press Corps. At sa pakikipagtulungan ni na Mayor Vicente B. Amante, Mayora Jem Castillo at City Administrator Larry S. Amante. Ang top 20 finalists na sasabak sa unang semifinal sa September 8 ay mula sa 31 contestants na pawang mga kawani ng pamahalaang lokal. Ito po si Christine Mejica, nag-uulat. Mga opisyalis ng YesO nag-courtesy call kay City Administrator Larry S. Amante. Sa pamumuno ni Jacob Jonas, President ng YesO o Youth for Environment in School Organization ng San Pablo Central School, kasama ang iba pang opisyalis ng samahan at kanilang advisor, ay nagtungo sa tanggapan ni City Administrator Larry S. Amante noong August 3 upang mag-courtesy call at formal na magpakilala. Ana Pabla, nag-uulat. San Pableños, champion sa UGB Mixed Martial Arts Competition. Bilang suporta sa ginanap na UGB 42 Fury in the South Mixed Martial Arts Competition sa SPC Multipurpose Convention Center noong August 5 ay dumalo sina Mayor Vicente B. Amante, Mayora Jem Castillo, Vice Mayor Justin G. Colago at Councilors Lou Vincent B. Amante, Christian Jor Amante, Martin Gel Adriano, Francis Calatrava sa nasabing kompetisyon kung saan nag-champion ang ilang tagalunsod. Itinanghal ng mga champion sa UGB MMA Blaze World Featherweight Division si Giovanni Bawalan, sa Strawweight Division si Gerald Galange at sa Flyweight Division naman ay si JR Copiado na pawang mga taga-barangay 7B. Ito si Dixon Jonglay, nag-uulat. Designated parking area sa City Hall premises, mahigpit na ipatutupad. Lahat ng kawani ng pamahalaang lungsod ng San Pablo, pati na rin ang lahat ng department heads at assistant department heads, ay inaatasang gamitin ang designated parking area sa P. Zamora Street para sa parking ng kanilang personal vehicles. Simula noong Agosto 7 ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagpark sa vicinity ng Pamana Hall, one-stop shop, 8-story building, old building, at sa mga gusali sa harap ng Doña Lunila Park at Girl Scout of the Philippines, batay na rin sa Memorandum 2023-69. Ang Vice Mayor naman at lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlunsod ay maaaring magpark sa vicinity ng City Hall tuwing araw ng Lunes. Ang mga tanggapan tulad ng DILG, PNP,
COA, COMELEC ay mayroong 2 parking spaces malapit sa kanilang mga gusali. Samantalang ang mga taxpayers at clients naman ay maaaring mag-park sa limitadong oras lamang malapit sa gusali kung saan sila magtatransact ng kanilang business. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Sangguniang Panglungsod nagsagawa ng 56 regular session noong Agosto 7. Pinagtibay sa 56 regular session ng Sangguniang Panlungsod noong Agosto 7 ang MOU sa promotion of maternal health and reproductive rights at implementation of population and development, pag-dispose sa mga discolored at contaminated na karne, manok at isda, pag-aproba sa 5 barangay budgets at pagkilala sa naging champion ng UGB MMA. Tinalakay ang memorandum ukol sa vehicle parking sa City Hall compound at pagbubuo ng Barangay Employment Service Unit. Ito po si Dean Almanza, nagbabalita. Iba pang programang pangturismo tinalakay sa 3rd quarter meeting ng CHACSI sa ginanap na City, History, Art, Culture, and Tourism Council 3rd quarter meeting noong August 3 sa Bistro Alejandro Maria Paz Royal Garden Resort sa pamumuno ni CHACSI's Vice President Arsenia M. Lano, City Tourism Officer Maria Donalyn E. Briñas at sa kikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante, City Administrator Larry S. Amante at Councilor Martin Angelo B. Adriano ay tinalakay ang revision and updating of San Pablo City Tourism Code Proposed 2024, Cultural and Development Plans and Program at Reorganization of CHACSI 2023. Ito si Angelo Rojas, nag-uulat. Magsasaka ng lungsod ng San Pablo nabigyan ng kaalaman ukol sa technology on coconut production and management. Sa pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante ay nagsagawa ang City Agriculturist Office ng seminar on coconut production and management noong August 3 sa San Pablo City Multipurpose Convention Center. Tinalakay sa seminar ang coconut industry and coconut farmers and industry development plan, coconut physiology, coconut varieties, plantation management, at coconut pest and disease. Paborito Alan Darwin, nag-uulat. Tricycle franchise at parking tinalakay sa committee hearing. Sa ginanap na committee hearing ng Sangguniang Panlungsod noong August 3, ay tinalakay ang reklamo sa issuance ng tricycle franchise at pagsasaayos ng parking sa premises ng City Hall compound. Ito ay pinamunuan ni na Councilors Buhay D. Espirito at Francis A. Calatrava at sa pakikiisa ni na Councilors Cesarito C. Tixon, Richard C. Pabico, Christian George C. Amante at Dandy C. Medina. Concurrent CHRMO, Diosdado A. Biglete, PNP at CDMO representatives. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. CDRRMO nagsagawa ng regular meeting para sa kanilang mga gagawin sa iba't ibang events tulad ng motocross at fun run, endorsement ng mga incident reports, ambulance status at emergency equipment status, submission ng terminal report sa DILG, schedule ng trainings at pagtatalakay sa iba pang reports at updates. City Veterinary Office nagsagawa ng anti-rabies vaccination noong August 4. City Population and Nutrition Office pre-marriage orientation and counseling noong August 3 sa may 15 couples. San Pablo City PNP sa pamumuno ni Police Captain Christian Amor ay nagsagawa ang San Pablo City Police Station ng accounting of incoming personnel and police information and continuing education noong August 8. Liga ng mga barangay, nakiisa ang mga miyembro ng Liga ng mga barangay sa pagtataas ng watawat noong Lunes, Agosto 7. San Pablo Fire Station nagsagawa ng bloodletting activity noong August 9 sa City Mall, Calamba City bilang pagdiriwang ng 32nd anniversary ng kawanihan ng pagtatanggol laban sa sunog na may temang modernong bombero, kaakibat tungo sa ligtas at maunlad na pamayanan. City Cooperatives Office nagsagawa ng training needs assessment sa mga miyembro ng Pandin Lake Tourist Service Cooperative.
San Pablo City Health Updates, nananawagan sa mga magulang na pabakunahan ng mga anak na may edad 9 hanggang 14 na taong gulang laban sa HPV. Magtanong sa pinakamalapit na health center para sa schedule ng pagbabakuna. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. BIO Solidad, nagsagawa ng pagpupulong ang National Housing Authority para sa mga pamilya na naninirahan sa Baybay Riles. BIO Santa Veronica, nagkaloob ng air condition sa Santa Veronica Elementary School mula sa request ng Sangguniang Barangay sa pangunguna ni na Chairman Felix Dange at Kagawad Sherwin Egamin, kina Governor Ramil Hernandez at Congresswoman Ruth Hernandez. BIO San Antonio 1, nagsagawa ng pagpupulong para sa mga barangay tanod. BIO 6B, nagbigay ng pagkilala sa isang kabarangay na si Donald Bool na nagsauli sa may-ari ng kanyang napulot na bag na naglalaman ng mga valid IDs at pera. BIO 5C, Ronda Foot Patrolling ng Sangguniang Barangay kasama ang mga barangay BPSO. BIO San Ignacio, ginanap ang Zumba Brigada noong August 7 sa pangunguna ng mga guro ng Branza Elementary School at pakikipagtulungan ng Sangguniang Barangay sa pamumuno ni Chairman Hernan Calabia. BIO San Roque, dumalo ang BIO San Roque Youth Volunteers sa Local Youth Assembly, Province of Laguna, co-organized ng Youth Leadership for Democracy, si Club Pilipinas at USAID, the Asia Foundation and One South Luzon Coalition. BIO San Isidro, dumalo ang San Isidro Red Cross 143 volunteers sa isang orientation na pinamunuan ng Red Cross San Pablo City Chapter noong August 7. BIO Santa Isabel, pagbati at pagkilala kay Aljon Rombawa na nagkamit ng double gold medal sa tennis sa palarong pambansa. BIO Bagong Bayan, pagsasaayos ng humps sa kahabaan ng Doña Aurora Street, corner Doña Trinidad Street sa pangunguna ni Chairman Robert Enriquez Dizon, katuwang sina Barangay Admin Ronald Manaloto, Hepe Vitales Raul, Deputy Ronnie Manaloto at ang mga masisipag na barangay tanod. BIO San Diego, nagsagawa ng 15th regular session ng Sangguniang Barangay noong August 7 ng hapon na ginanap sa Barangay Session Hall. BIO San Lucas 1, pinagkasunduan at sinang-ayunan ng lahat ng barangay officials sa ginanap na regular session ng Sangguniang Barangay noong August 4 na itigil na ang kanilang basketball league dahil higit na mas mahalaga ang kaligtasan ng bawat isang mamamayang naninirahan sa barangay. BIO Santa Ana, bumisita sa Barangay Hall ang NHA Laguna District PNR South Long, kaugnay sa Master List Validation. BIO Santo Cristo, nagsagawa ng DENR ng Rapid Land Tenure Appraisal Orientation, Santo Cristo Elementary School Covered Court. BIO 1B, nagsagawa ng weekly operation linis at hakot tambak sa Purok 2 at 3. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito